Bakit nga ba sinasabi ng Standard Chartered na kayang umabot daw ng XRP sa $8 pagdating ng taong 2026? Ayon po sa Standard Chartered, isa sa pinakamalalaking global bank sa mundo, may malinaw silang nakikitang multi-year rally para kay XRP. Target po nila ang $8 sa taong 2026 na katumbas ng halos 332% upside mula sa kasalukuyang presyo. Hindi ito basta haka-haka lamang dahil nakabatay ito sa dalawang solid na pundasyon. Una ay ang regulatory clarity matapos ang mahabang kaso ng Ripple laban sa SEC. At ikalawa ay ang mabilis na paglawak ng spot XRP ETF. Para sa mga bangko, malaga po ang certainty. At ngayon, unti-unti nang nawawala ang legal risk na matagal nang pumipigil kay XRP. Kapag ang isang malaking institution tulad po ng Standard Chartered ay naglabas ng ganitong projection, hindi po ito para sa hype, kundi para ihanda ang kanilang mga kliyente sa posibleng pagbabago sa market structure. Sa kanilang pananaw, sa XRP ay hindi na tinitingnan bilang legal problem, kundi bilang financial asset na pwedeng hawakan ng mga institution sa mas mahabang panahon. Kapag nangyari ito, tayo bilang mga investors at holders ay kailangan po maintindihan na ang galaw ng presyo ay hindi po laging instant. Pero kapag pumasok ang malalaking pondo, kadalasan mas malaki at mas matagal ang epekto. Bakit hindi po tumataas ang presyo ng XRP kahit bilyon na ang pumapasok sa mga ETF? Marami pong nagtataka kung bakit sa XRP ay patuloy na bumabagsak kahit ang spot XRP ETF ay nakapagtala na ng mahigit $1.15 billion na inflows. Sa papel, dapat sana ay pataas ang presyo. Pero sa realidad ay kabaliktaran ang nangyari. Bumaba sa XRP ng mahigit 34% mula po October. Ang mahalagang konteksto po dito ay ang broader market condition. Kapag bearish po kasi ang buong crypto market, kahit malakas ang fundamentals ng isang asset, ay pwede pong madamay sa selling pressure. Ipinaliwanag po ng Bitwise CIO na kahit OTC or over-the-counter ang pagbili ng mga ETF, bawat pagbili ay may katumbas na actual market buy. Ang market maker na nanalo sa deal ay kailangang bumili ng XRP mula sa available liquidity, kadalasan sa mga exchanges na rin. Ibig sabihin, kada ETF buy ay literal na nag-aalis ng XRP sa market. Hindi lang agad nakikita ang epekto sa presyo dahil mas malakas pa sa ngayon ang mga sellers. Pero kapag humina po ang selling pressure, dito po nagsisimulang maramdaman ang tunay na impact. Ano ang sinasabi ng record na ETF inflows tungkol sa long-term demand kay XRP? Nitong December lamang, nakapagtala ang mga XRP ETF ng halos $483 million na inflows. Umabot na sa $1.24 billion ang total assets under management. At patuloy pa rin ang pagpasok ng kapital. Ang mas malaga po dito ay wala pang araw na nagkaroon ng net outflow mula nang ma-launch ang mga produkto. Para po sa institutional investors, ito ay malinaw na sinyales ng consistent accumulation. Kung ikukumpara po sa ibang mga crypto ETF, mas mabilis naabot ng mga XRP ETF ang 1 billion inflows kaysa sa karamihan maliban po kay Bitcoin at Ethereum. Ipinapakita po nito na kahit hindi po maabot ang dating inaasahang 10 billion sa unang buwan, malakas pa rin ang interest. Kaya para po sa atin, mas mahalagang tingnan po natin ang direksyon kaysa sa headline numbers. Ang ganito pong steady inflow ay madalas na foundation ng mas malalaking galaw sa hinaharap. Bakit po ba mahalaga ang direktang pagtutulungan ng Cardano at Ripple sa Midnight Project? Kinumpirma po ni Charles Hoskinson na personal siyang nakipagtrabaho kay Ripple CTO David Schwartz para maisakatuparan ang Midnight Glacier Drop. Ipinapakita po nito na kahit magkaibang ecosystem, handang magtulungan ang mga blockchain leaders para sa mas malaking goal o layunin. Isa po ang XRPL sa pinakamahirap
i-integrate dahil wala pang ganitong kalaking airdrop noon. Kaya kinailangan po ng direktang technical collaboration. Para sa market, mahalaga ito dahil ipinapakita nito na ang XRP Ledger ay kayang suportahan ang complex cross-chain operations. Kapag ang mga developers mismo ay nagtitiwala sa XRPL para sa ganitong scale, tumataas po ang credibility ng network. Sa mata ng mga institutions, ang ganitong collaboration ay sinyalis po ng maturity. At kapag mature ang infrastructure, mas nagiging handa ito sa mas malaking adoption. Bakit sinasabi ng ilang eksperto na hindi pa handa ang karamihan ng mga XRP holders? Ayon po kay Unknow DLT dito, hindi presyo ang pinakamalagang usapin ngayon, kundi classification. Naniniwala po siya na si XRP ay posibleng maituring bilang Tier 1 asset ng Bank for International Settlements, kapantay po ng ginto. Ang Tier 1 assets ay may pinakamababang risk sa balance sheet ng mga bangko, kaya hindi po basta-basta pinipili ang mga ito. Kung mangyari ito, magbabago po ang pananaw ng malalaking institution kay XRP. Hindi na po ito speculative crypto lamang, kundi bahagi ng core financial infrastructure. Para po sa atin, nangangahulugan ito na ang demand ay hindi na driven ng hype, kundi ng utility. Kapag utility-driven ang demand, mas tahimik po ang accumulation pero mas malalim ang epekto sa presyo sa long term. Paano naman po binabago ng Big Tech ang paraan ng pagtingin ng mga bangko kay XRP? Ayon po kay Son of a Richard dito, ang tunay na kalaban ng mga bangko ay hindi po crypto startups, kundi Big Tech tulad po ng Amazon, Meta at saka Google. Yan, Amazon, Meta at saka Google. May global users na sila, kaya kayang gawing feature lamang ang payments. Dito po pumapasok sa XRP bilang mabilis at liquid settlement layer. Kaya biglang naging mahalaga po ang regulation at saka compliance. Ngayon ay nakita po ng mga bangko na pwede po nilang gamitin sa XRP. Mag-hedge gamit ito at mag-settle sa pamamagitan nito. Hindi na siya threat, kundi tool. At dahil handa si Ripple sa regulatory engagement, mas nagiging madali para sa mga institutions ang pumasok. Para sa market, ito ay sinyales na si XRP ay nasa gitna ng malaking structural shift sa global finance. Bakit may mga nagsasabing tapos na ang laban ni XRP base sa talumpati ni Pangulong Trump? Ayon po kay Jack the Rippler dito, ang talumpati or speech ni Pangulong Donald Trump tungkol sa outdated financial infrastructure ay malinaw na pabor sa vision ng Ripple. Binanggit ni Pangulong Trump ang mabagal at magastos na payments at ang pangangailangan ng crypto technology para sa upgrade. Ang mga salitang ito ay eksaktong problemang matagal nang tinutukoy ni Ripple. Mas lalo pang naging interesting ito dahil naganap ang speech matapos po ang meeting ni Pangulong Trump at ng Ripple team. Kaya para po kay Jack the Rippler, hindi po ito coincidence. Para sa mga investors, mahalagang tandaan po natin na ang political alignment ay pwede pong magbukas ng pinto sa mass adoption. Kapag ang direksyon ng gobyerno ay pumapabor po sa ganitong teknolohiya, malaki ang potensyal na epekto nito sa valuation. Paano naman po sinusuportahan ng liquidity role na XRP ang pagtaas ng presyo nito? Ipinaliwanag po ni Smoke na si XRP ang native liquidity asset ng Ripple protocol. Hindi po siya dekorasyon lamang sa network, kundi aktibong ginagamit para ilipat ang value sa iba-ibang mga currency at system. Habang dumarami po ang mga institutions, tumataas ang pangangailangan sa liquidity. At ang liquidity na ito ay nangangailangan ng XRP. Ngayon kapag lumalawak ang usage, mas malalalim na liquidity pools ang kailangan. At kapag functional ang demand, natural na tumatas ang pressure sa supply. Hindi po ito hype-driven move, kundi structural. Kaya para sa atin, mas malagang maintindihan ng ganitong klaseng utility ay dahan-dahan.
Pero kapag naramdaman na po sa market, madalas ay malaki ang galaw. Ano ang ibig sabihin naman ng 589 symbolism at ang Times Square display para kay XRP? Napansin ng ilan na ang Times Square 2026 display ay may 589 bulbs. Ayan po. Para sa XRP community, ang numerong ito ay matagal ng simbolo ng long-term valuation narrative. Hindi po ito literal price target sa short term, kundi representasyon po ng global liquidity potential na XRP. Kaya para po sa mga nakakaalam, ang ganitong symbolism ay nagbibigay ng psychological alignment. Ang mensahe po rito ay hindi atensyon, kundi positioning. Sa XRP po ay patuloy na kumikilos sa likod ng eksena. Habang ang infrastructure ay binubuo, Para po sa taong 2026, marami ang tumitingin dito bilang turning point year. Hindi dahil sa ilaw sa Times Square, kundi dahil sa pinagsama-samang signals ng regulation adoption at saka utility. At ayan, sa kabuuan, sa XRP po ay nasa yugto na hindi po madaling basahin gamit ang presyo lamang. May ETF accumulation, may institutional interest, may regulatory clarity at may structural utility na unti-unting lumalalim. Kaya para sa atin, malagang maging mapanuri at hindi po magpadala sa mga short-term noise. Hindi lahat ng malalaking galaw ay maingay. Minsan ang pinakamalaking galaw ay nagsisimula sa katahimikan. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.